Nakuha nila isang bata rito. Nandun pala. Yung pala kinakain na ron. Kitang-kita ko paano ipinapasok ng tao yung bituka niya sa loob ng katawan niya. Lumakak sa lubong namin, luwa na yung bituka. Ang dami tama rito. Alam mo, riot dito, magbuhat Sabado ng gabi hanggang Linggo ng hapon. Oo, may schedule. Hindi, ubos. Ilan yung tirador na bumaba? Ang dami, mga 30. Si Anding, lahat ng salubsub do sa pangkat, sinasapok mo. Nakita ko may loob. Kasi lahat ng mga sigaro sa amin, pinalaga nun. Kahit bagito, si Baido, kahit na bahala ka, patay ka. Lahat ng pinalaga bahala. Huwag kang matitesting. Pag nagpa-testing ka, tapos ka. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng Ako nga pala si Boy Lacson. Bago ba ako nagkaroon ng tattoo, mga 1969-70 hanggang late 80s, ako nagdala rito. Tubo. Para ikaw ang mayores. Lahat ng ayaw ko, pinatupad ko dito. Pinagbawal ko adik dito, walang magnanakaw rito nung ako nagdala. Kaya tumino yung mga bata rito. Para ako nasa loob, ako nagpapatakat. Itong mga tattoo to, nakakuha ko doon sa City Jail. Pero bago ako namasukan, ang tagal ko dito sa Laya. Ang tagal ko bago nakulong. Kaya nung makulong naman ako, sunod-sunod naman. Parang ayaw na ako tantanan ng batas. Bahala. Dito. Bahala na lang. Ang araw dito, yung mga 1963, lagi kami pinapasok ng bilang kalik. Pero mga bata pa kami. Yung mga nandyan, puro magugulang, ibig sabihin, puro matatanda na, puro galing ng bilibid. Kami hindi pa. Parang nagdamdam kami na bakit ganito ginagawa sa atin. Pinipilit nila kami maging, sabi ko, wag, ayoko. Hindi nila kami makuha kasi una-una ayaw namin ng patakaran nila. Pumunta ka na rito. Sabi ko, hindi pwede. Kaya yun, hanggang sa naglaban kami, biro mo nagsimula ang riot dito, 64 hanggang 80s na. Hindi kami nagsisimula ng gulo. Meron silang gustong patunayan sa amin, pero kami, pinatunayan din namin. Kaya ang labanan kumbaga sa sila mga high school, kami mga elementary. Pahirapan din sila sa amin, pero ang daming dito. Merong isang pagkakataon yung isang bahala rito, kinuha nila na hindi namin alam. Para kasing areglo Kung mareglo sa amin, nung mataas na posisyon dito sa Western Police District, si Jose Vergara, yung dating artista, yun ang namagitan para makuha nila yung simpatya namin dito. Pinag-areglo. Ayaw namin, nakuha nila isang bata rito. Nandun pala. Yung pala kinakain na ron. Nung pagpunta namin doon, lumakak sa lubong namin, luwa na yung bituka. Ang dami tama rito. Hanggang sa bumawi kami, kaya lang mali yung bawi Nagagawa na kami doon sa Granada. Ang nakaagaw yung kababata ko, ibinato ngayon doon sa pinakapusod ng lugar na yun. Hintay kami nang hintay mapumutok. Nung pala, sabi ko, inalis mo ba yung pin? Bakit tinatanggal pa ba yun? Nagpasalamat din ako kasi kung nabunot, sigurado baka patay na kami kasi uso nun ng salvage. Hanggang sa lumala. Alam mo, riot dito, magbuhat Sabado ng gabi hanggang Linggo ng hapon. Oo, may schedule. Palibasa anong araw, bihira ang tao rito. Etong lugar nito, puro tubig. Tulay ang daanan dito, kaya ganun ang labanan. Hindi kami pumapayag na agrabyado kami. Pero talagang agrabyado kasi ang gugulang May mga baril, kaya yun, kaisip kami ng paraan para makapagawa kami mga sumpak hanggang sa naglaylo na kami. Ang nakalaban naman namin dito, nagrito din. Nung araw parang pag dumilim, wala kami nang makikitang gumagala rito. Babatuin yung bahay namin para lumabas ako. Hindi naman ako lumalabas. Siyempre, gulangan din Hindi nila ako na pwersa na lumayas ako rito. Hindi ako umalis. Ang hirap nung ganon. Ibig mo, nag-iisa ka lang. Gabi, hindi ako natutulog. Paikot-ikot ako sa loob ng bahay namin, baka mamaya makapasok. Walang kapayapaan doon sa isip ko. Hanggang sa yun, nung mga 1986, naglaylo na. Ako naman, hindi na ako napahinga ng pangungulungan. Kasi kahirapan ng buhay, nangako naman ako sa sarili ko na kahit anong gumawa ako ng masama, hindi ako papayag na magugutom ang pamilya ko. Yun ang ginawa ko. Hanggang sa palabas-pasok ako sa loob ng jail. Nung unang pasok ko doon, palibasa, bagito ko. Kinakailangan magsisilbi ka doon sa mga nadatna mo Pero ako hindi. Kasi nung araw na ako nagdadala rito, pagka magpapasko, papadala ako yung mga pansit, yung mga tasty, papadala ako ng pera, o kaya minsan ako dumadalaw, papadala ako ng lagaring bakal, tapos kikil. Napakahalaga nun doon, nung araw na uso gera doon sa City Jail. Walang panahon na hindi nagigera. Ang springtime lang doon, December, pagtuntong mo ng January 2, gera na uli. Doon naman, pag halimbawa, ikaw, bata ka ron, medyo matikas ka, kahit na wala kang pangalan, pupuli ka, lelechorin yung bata, ang palalabasin doon,
magkakapangalan ka. Maraming bata rito na tumayong tirador, hindi ako pumayag eh. Bakit? Ako ba nakita nyo, tumira ba ako? Hindi ako tumira. Nasa sa pagkatao nyo lang kung ano i-assess. Titira kayo, baka kala nyo makakalaya pa kayo. Ang daming bata rito na tinayuan ko, hindi ko sila pinatira. Wag yung gagawin yan. Mahirap. Kung tirahin yung pinaka-bosyo namin doon si Bugoy, ang tagal namin bago nakabawi. Ang nangyari, may basketball league. Ginawa namin, meron kaming brigada ro sa Cuerne, mga bahalang burado. Pero bahala pa rin. Doon namin linagay lahat ng gamit sa pangkat namin. Tiyempuan lang na magugulang din yung mga hindi nagpalabas ng tao. Kundi ubos. Ilan yung tirador na bumaba? Ang dami. Mga 30. Meron pang hindi tirador na bumaba eh. Tunugan siguro nung hindi lumabas. Nung makabawi kami, hindi naman ako kasama sa tumira. Pero pinanood ko kasi yung pinaka-direktor nung tirahan nanonood. Sabi sa akin, Karancho, hindi ka panoorin mo. Lumabas. 7 yun eh. Ang titirahin 5. 5 yung natira, 4 yung pat. Ang kinakaano mo doon, oras ng dalaw. Ang daming dalaw doon sa Maui. Kumbaga sa restaurant ng Manila City Jail. Ang dami kumakain. Oo, doon tinira. May spotter eh. Tumakbo sa brigada, nabiro sa Mayores, meron doon 5. Anong kategorya? Kasi hindi naman basta tinitira doon pag walang pangalan. Titirahin ka doon pag may pangalan. Ang tinitira doon yung mga nanunungkulan, yung mga bosyo. Yan. Kami lang nakakalabas eh, pero yung mga batang mga grupo hindi naman nakakalabas yun eh. Doon lang sa brigada eh. Kaya ang natitira yung mga bosyo, katulad namin. May taga rito dumalaw. Nagpasama ako sa mga bantay pinto. Nagulat ako, escort ko 20. Ang dami naman ito. Talagang inaambus eh. Nakakatakot lumabas. Eh kaso, pag umiral sa'yo yung kakulitan mo, lalabas at lalabas ka lalo. May naghihintay na grasya sa'yo doon, eh hirap ng pera eh. Pupunta at pupunta ka, hindi ka pwedeng hindi pumunta. Sasamantala mo yung pagkakataon na ano eh. Makakuha mo lang yun, alis ka na, uwi ka na. Eh siyempre, gagawin mo, nabigyan ka ng mga 500. Eh ilan yun? 20. Na napamaskuha mo, halos wala na matitira eh. Okay lang. May matira sa'yo 100. Okay na. Ang sarap na pakiramdam mo, may pagpapahalaga sa iyong pangkat. Si Anding Gulot, nakasama ko dyan sa jail yun eh. Numasintensya nung life yun. Eh, si Anding, hindi naman siya ganun kasalbahe. Alam ko hindi siya ganun eh. Hindi siya salbahe, mabait siya. Kaya lang, lahat ng salubsub do sa pangkat, sinasapok mo. Lahat ng mga salbahe ron, yung halimbawa, galit yun sa mga matatakaw, tapos ayaw magbayad ng utang. Nakita ko may loob. Kasi lahat ng mga sigaro sa amin, pinalaga nun. Kahit bagito. Kaya yun, nag-iba tingin sa kanya ng tao. Alam mo kasi do, pag sa bilibid, pag lumabang ka lang. Huwag kang mapapakita ng naandap ka. Pagka naandap ka ron, lalo kang siseryosohin ng mga kosa mo. Si Anding, ibang klase. Hindi naman kalakihan eh. Talagang lumalaban. Nabiyahin mo tinlupa, lumapit sa akin. Sabi sa akin, Kosa, baka meron kang extra brief. Wala na akong brief. Matagalan to. Meron akong brief na medyo maganda pa. Binigay ko sa kanya 3. O, yan o. Babahan ko siya. Tapos binigyan ko ng 50. Lalo nung panahon na ni Baido, yung salbahe. Linggo na umaga yun. Ikot-ikot na yun. Kahit na 5 piso lang yung utang mo sa patatakalan ka. Kahit na bosyo ka, kahit saan ka pagaling. Naging magkaibigan kami nun. Ben, Baido. Malaki rin ang pangalan sa bahala. No? Si Baido. Kahit na bahala ka, patay ka. Lahat ng Pinoy ng bahala. Paano nililinis niya yung ano? Oo. Pag salubsub ka ron, pagka nagalit sa'yo yun, mag-ingat ka, papatay ka nun. Nakasagutan mo, papatay ka nun. Ibang klase yun. Kaibigan niya kasi si Amadong Buang eh. Nasa altahan siya eh. Kinuha na siya. Pero bahala pa rin siya. Tumakbo sa Sputnik. Si Boy Adobo, yun ang nagdala ron. Bago si Berbata. Nakakilala ko si Berbata. Dito lang sa laya ako nakakasalamuha si Berbata. Maganda lalaki yun eh. Galit si Baido ron. Lahat ba sa batang Texas galit siya. Hindi lang niya kagalit doon sila Boying Bias, kilala niyo si Boying Bias. Nasa living out pa lang siya, pupunta rin rito yun eh. May tinihirap ang CJ yun dito eh. Bago siya mamatay, diyan sa may palengke. Abusado eh. Pinatay din yung kakosa namin si Boy Life. Bata pa, ang naging asunto nun, robbery with homicide. Nasabit lang, nasintensya ng life. Pero na lumaya rin, pinatay nung dito sa palengke. Yung binawian ni Boying. O sa ayoko ng refill gusto ko original. Hindi naman kami galing ng Muntinlupa eh. Pero pinakinggan kami ng pangkat. Karamihan kasi ng mga magugulang, hindi naman sa pagdating na sa loob, lakad, kritiko, pera-pera. Kung bahala ka, kahit ano pa siguro pangkat mo, basta natirahan kayo, umiiyak ka, iiyak at iiyak. Lalo pag malapit sa iyo tao. Lalo yung mga may mga pangalan, nakakaiyak. Pag
nakabawi kayo, selebrasyon yun. Siguro, pag wala nang titira, mapipilitan ka. Yung mga batang nang titira dito, pinipigil ko, huwag kayong ano. Yung bang mga yan, nakita mo yung mga mayores na wala naman tira yan. Ito lang gagamitin nyo. Ito, at saka ito. Meron ka nito, wala ka rin. Pag may mga bagong pasok, lilecture na namin. Yung katulad nga nung nangyari yung patay nung kakosa namin. Kitang-kita ko paano ipinapasok ng tao yung bituka niya sa loob ng katawan niya. Hindi na mapasok eh. Malaki yung biyak, ang laki na ng bituka eh. Mga sul-ngasul na kulay dilaw. Matapang din yung bata eh. Pinapasok niya yung ano. Kaya lang, pagdating ng ospital, doon yung mga tirahan doon sa loob, hindi naman ako natutroma kasi kailangan masanay ka eh. Pag nakapakita ka ng kahinaan ng loob, yun na pagbagsak mo. Wala ka ng tsansa umangat. Pag nakita ka ng mga kakosa mo na gano'n, wala ka ng kapag-apag-asang umangat. Hanggang doon ka na lang. Marami nga ng tirador doon eh. Naging kekoy din eh. Kailangan may talino ka talaga eh. Huwag kang magpapakita ng paglambot. Kailangan matikas ka rin. Pakita mo yung totoo ka. Kailangan naman ang sukatan ng pagkatao mo eh. Huwag kang matitesting. Pag nagpa-testing ka, tapos ka. Kaya ako, nung araw na namamasukan ako, bata pa ako. Bagito pa lang ako, hindi ako nagpatakal. Hindi sa ayoko ha, talaga iniwasan ko. Pero nakikipag-away ako. Alam mo, kaaway ko doon mga bosyo rin. Kasi nung araw, kukunti pa lang kami, 80 pa lang kami sa buong brigada. Pag umabot ng 60, kinakabahan kami, baka sabog kami. Ang pangkat, susulat sa mga lugar. Bagaan siya. O, bagaan siya tatak. Papauli. Punta, makita mo, bugkus-bugkus ka, dumarating sa City Jail eh. Mga 2-3 araw lang, laya na. Punta, naabot kami ng mga 90, ganun. Para dumami lang kasi kamami, sabog kami. Sa Boy Recto. Oo, si Boy Recto tumato niya. Tapos ito, gumawa nito, komando, si Bebot Fatima. Ito, si Bebot Fatima rin ang gumawa niyan. Komando rin. Minsan, buryong. Minsan, publicity. Pag nakahubad yun, laki ng mga pangalan mo. Kita mo to, sa likod nito, may Sergeant Philip Guevara. Lahat ng presong kasabay nila, merong Sergeant Philip Guevara. Yung Baon Gang, yun ang natira. Sintisyado yun eh. Biro mo, araw-araw vista nun. 45 counts, bank robbery. Wala lang ano yun, pagka-pista opisyal, tsaka Sabado at Linggo. Nabukasan, meron ng 45 counts, bank robbery. Maganda lalaki, kala mo si Rudy Fernandez. Nakasama nila, lahat yun, meron. Meron silang tatong Sergeant Philip Guevara. Halimbawa, eto, ginagawang kasalanan, susumaryahin yan eh. Lalo pag mga bosyo. Tatawagin yung mga advisor, apat kami. Pakinggan lang namin yung mga sinasabi ng mga investigation panel niya. Tapos tatanungin ka, Osa, ano nyo doon? Ilan ibibigay dito? Tatayo yung jury. O, sige, bigyan ng 20 yan. Pag halimbawa, yung asawa mo, hinagaw nito, nung kakosa mo, meron nangyari doon eh. Si Batang, nahulihan nung yung kakosa namin, duda na sa kanila, nahulihan ng sulat. Tago naman yung Batang, hindi pinulit yung sulat, sumulat yung asawa. Yung asawa ng kakosa na. Pinabasa doon sa. Dinireklamo, di sumaryahan, binigyan 50. Yung Batang ganito lang, pilay-pilay pa eh. Isang buo, 50. Kinaya. Ano, kaya pa? Tuloyin nyo na. Kaya lang, hindi talaga nakatayo. Nung pang 50, doon na lang. Higa na lang doon. Meron nga kaming naging mayor doon eh. Si Chibo Pundato. Laki nun. Siguro mga 5'10". Linti kong tumakal. Nakita ko yung pagtakal. Na parang tumatakal sa kalaban to. Ang ganda pa naman ng panakal. Pag mahakbang ng 3 hakbang yun. Sabay papaluin. Yung tao nga, pagharap niya, wala na eh. Pasok sa loob ng kubol. Kinausap ko yung mayores. Sabi ko, di ba wag na natin patakalin si Jimbo sa sino man natatakalan? Kung kakosa natin, hindi ako papayag. Sabi nga, yun nga iniisip ko, buti sinabi mo. Kosa, hindi ka na pwedeng tumakal. Talagang pagka hinato, parang may kasama yung balat eh. Kung nakahubad siguro yung tao, kasama yung balat eh. Ang lakas tumakal. Talagang hindi ka makakatayo. Kaya yun, pinagbawal namin yun. Iba na. Basta may pera. Madali. Wala na yung talagang dating mga naghirap. Nung araw kasi, bago ka umasenso, bago ka umangat. Nakaputa, marami kang basahan na sisirain eh. Pero ako sa awa ng Diyos, hindi ako mawak ng basahan. Kasi eto, at saka yung ginawa ko sa pangkat, nandito ako sa kailangan namin ng kikil. Pabaliin ko yung isang garing bakal, sasaksak ko doon, papalaman doon sa ginela. Nakikita ko yung mga bata rito, mas masahol sa amin nung araw. Parang proud sila, akala nila siguro may kahantong nga maganda yung buhay nila pag may tatak sila. Baka mamaya sa presinto pa lang umiyak ka na. Bakit ang mga bata rito? Talagang grabe. Masyado silang panatiko doon sa... Nakakatuwa rin kasi galing ka ron eh. Kaya sabi ko sa kanila, mahirap maging ganun.
Akala ninyo masarap? Nako, akala ninyo madali yung naging buhay namin, ang hirap. Sana, huwag nyo nang tahakin yung dinaanan namin. Katulad dito mga to. Ito, kahit na ganito to, malaki rin ang pinapel dito. Bagay, di nila kaya yan. Nasaking bata rito sa amin. Pinabawi namin. Sumobra naman nata yung gigil. Ginawang tapa yung tao. Hinarang doon. Nung makotso nila, tiningnan, talaga inubaran. Beripikado ito meron. Ayun. Ganun ang ano namin dito nung araw. Na may nasaktan dito, sigurado bawi. Hindi kami pumapayag ng uupuan lang namin. Sigurado bawi. Pagka medyo minamalas-malas sila, miya-miya lang bawi. Kaya yung mga bata ngayon dito, hindi rin ako sampalata kasi makikita mo sila, yung parang bang gyayabang lang. Yung babato. Nung araw, walang batuhan. Sumpak. Gapangan talaga. Yun mo, kung ikaw nag-akipagrayot, aabutin ka ng Sabado ng gabi. Siyempre, araw na sweldo eh. Kinabukasan, walang trabaho. Hanggang kinabukasan na ng hapon yun, maghapon. Pinakabata ako, naging bahala rito eh. Tapos, ako ngayon yung pinakamatanda sa kanila dito. Kaya nga, kung bibigyan ako ng benepisyo, malaki matatanggap ko eh. Tagal nung length of service. Tsaka hindi lang biro-biro yung ginampanan kong ano rito. Marami lang mga bata rito, hindi alam yung ginawa ko rito. Ayan, eto mga ito. Bihira na lang kasi ang daming bahala rito, puros, ubus na. Ilan na lang yung mga natitira dito, siguro mga 5 na lang kami. Marami rito, kaya lang, mga naging tao ko, sila na lang. Kaya sila na lang makakapagkwento. Yung ginawa niyan dito, yun mo, pagbawal ko yung magnanakaw. Bawal ang adik. Pagka gusto mo mag-adik, lumayas ka rito. Pag ang pakalat-kalat. Nasusunod naman. Pagka hindi sumunod kasi, 10 eh. Hindi na tayo makakagawa ng kalokohan dahil hindi na tayo makatayo eh. Makikita naman nila yung malaking pagbabago. Hindi. Bagay nung araw pa, hindi naman ako salbahe. Lalo ngayon, may edad na tayo, dapat pairali natin yung diplomasya. Hindi yung pwede yung meron dito yung mga dati mga loko-loko. Bili mo nga ako ano? Ako hindi ako ganun magutos. Pakiano mo, bili mo ako. Ayaw man sumunod ng bata, mapipilitan kasi ang ganda ng pinakiusap mo. Pero kung salbahe ka sa kanila, baka, sabi ko nga dalawang ganito lang bata rito, hindi ako mananalo eh. Kung bugbugin ako niyan. Kung tabiro mo sa tanda ko to, nabugbog pa ako. Yun ang iniiwasan ko eh. Baka para, tsaka ano na nila yung ating walang niya ito po. Hindi. Palibasa siguro, kaya ganyan, dahil hindi na kaya yung sarili. Yun lang inihingi ko naman sa kanila eh. Hindi ko naman sila binabastos. Hinihingi ko lang sa kanila, respeto lang. Kahit sinong mga bata rito, huwag yung yan, tandaan na yun. Yung respetuhan lang tayo. Kayo irerespeto ko, irespeto nyo kami. Kasi dapat sa amin mauna kaysa sa kanila, hindi ba? Pagka inirespeto ka yung mga yan, ang sarap yung bang sumunod sila hindi dahil takot sa'yo. Ginagalang kanila. Yun ang pinakamasarap na maramdaman sa mga bata. Lugar natin to eh. Dapat, titingnan nyo rin yung maging kalalabasan ng gagawin nyo. Mahirap pumasok sa gulo. Madaling pumasok, ang hirap lumabas. Pag nandoon ka na, wala ka na. Ang katulong mo na lang, nanay mo, tatay mo. Pero yung mga kasama mo, hindi ka tutulungan yan. Maaaring dalawin ka 1 beses, 2 beses sa kulungan yan. Ano yung nakikita nyo nung araw, huwag nyo nang gayahin. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak sa halit dinaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulidong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay sana yung mga nakapanood sa akin ngayon, suportahan nyo yung Tatong Kalye at makakaasa ko yun na lahat ng maririnig nyo rito, totoo.